Naging rebellion, 'di ba? Ang sabi ng salita ng Diyos, ito ang aking plataforma, ito ang aking batas. 'Di ba? Paano natin masasabing ang isang grupong ito ay grupo ng mga rebelde? Bakit mo nasasabing ganoon? Sapagkat they make their own law. Okay? At hindi nila kinikilala yung existing law doon sa land na yon na kanilang pinuntahan. Kaya ang tawag sa kanila mga rebelde. Now, ikaw ngayon ay nakakilala sa Panginoong Hesus. At ang sabi ng salita ng Diyos, sino man ay na kay Kristo ay isa ng bago ng nilalang nasa pamilya na ng Diyos. So ikaw ay nasa bago ng gobyerno. Nasa gobyerno ka na ng Diyos. Pero kapag sinabi ng Panginoon, okay, dahil ikaw ay nasa gobyerno ko, ito ang mga bagay-bagay na gusto kong mangyari sa buhay mo at ito ang gusto kong gawin mo. Pero sinabi mo, Lord, ayoko niyan at gagawa ka ng mga bagay na gusto mo. Ang sabi ng salita ng Diyos, ikaw ay magiging rebelde sa Kanya. Andyan po ba kayo mga anak ng Diyos? Okay? Kapag tayo ay gumawa ng isang bagay na laban sa Panginoong Diyos, ito po ay isang rebellion sa mata niya. Ang matindi po mga kapatid, sabi niya ganon, ito daw po ay isang spiritual adultery rin kapag ikaw ay nasa gitna. Gusto mo ito at saka gusto ko ito. Tingnan po ninyo yung sumunod na verse, 4 to 6. Tingnan po ninyo. You adulterous people! Bakit sila tinawag na adulterous people? Eh, hindi naman sila nangangalunya, hindi naman sila yung mga taong dalawa-dalawa ang asawa at may kabit pa. Hindi naman sila ganon. Mga Kristiyano ito, bakit tinawag ni Santiago na adulterous people? Tingnan po ninyo, nandito sa verse na ito yung along the line, sabi niya yung, don't you know that friendship with the world is hatred towards God? Anyone who chooses to be friend with the world becomes an enemy of God. So makikita po natin, in-spiritualize ni Santiago yung word na adultery. Kaya tinawag nating spiritual adultery. Ibig sabihin parang ganito, ikaw ay nahahati sa dalawa, para bang ikaw ay torn between two lovers. Di po ba? Ano po ba feeling ng torn between two lovers? Feeling like a fool. And loving both of them is breaking out the rule. Andiyan po ba kayo mga anak ng Diyos? Kanta yung pero totoo. You see? You're feeling like a fool. Dahil ang nakakaintindi rin mga bata, hindi nila maunawaan yung mga Sanjugoday, yung Juday eh. Alam na alam, ano? Now, balikan natin yung aking mensahe. Okay? Makikita po natin na dahil ikaw ay torn between two lovers, spiritually, ibig sabihin dito, tayong mga anak ng Diyos, pakinggan nyo mabuti, tayo po ay naikasal na kay Kristo nung tayo ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tandaan natin that we are the bride of Jesus Christ. Amen? Amen. Tayo ay nakipag-isa na sa ating Panginoong Hesukristo. Pero, kung ikaw ay namamangka sa dalawang ilog, ang gusto mo pa ay yung gusto ng iyong sarili. Yung ino-offer ni Satan sa'yo, ano sinasabi ni Satan sa'yo? Alam mo, hindi kanya kayang bigay. Hindi niya kayang ibigay ang kaligayahan. Pero sa akin ka, ibibigay ko ang kaligayahan mo. I will satisfy you. I will indulge your self-gratification. Ano kayo nang mangyayari? Nasa dalawa ka ngayon. Aba, hawak-hawak mo si Lord pero nakatingin ka sa Kanya. Then all of a sudden, okay, hindi ka na umuwi sa bahay ni Lord. Ikaw ay parati na nasa bahay. At ang kayakap mo si Satan. I mean, I'm not talking about literal Satan. Sapagkat doon ka nagiging masaya. Sapagkat na ibibigay nito ang gusto ng nasa damdamin. Your desires. Okay? Nagiging masaya ka rito ngayon. Nagiging sumaranay na si Jesus sa'yo. Ayoko nang bumalik doon. Pero kinakailangan kasi Christian ako eh. Ako kanina, kaya paminsan-minsan kinakailangan, nagpapa-appear ako, nakikita niya ako doon sa loob ng aming tahanan. Paminsan-minsan kinakailangan naririnig din niya ako nagpipray. Pero ang puso ko ay nandito. Andyan ba kayo mga anak ng Diyos?
O, tingnan po ninyo, sabi ni Jesus, nasabi ni James dito. Tandaan ninyo, if you will befriend the world, you will become an enemy of God. And sino ang enemy ng bansa? Yung mga rebelde, tama? If we become an enemy of God, it means that we're rebelling against God and we are guilty of spiritual adultery. Sabi ni Jesus, supposedly dito ka naglilingkod sa ating tahanan. Bakit nandyan ka? Minsan namimiss tayo ng talagang ating husbandsman na walang iba kundi ating Panginoong Hesus. Namimiss tayo, pero minsan nasaan ka? Nandito ka. Nagsasaya. Gratifying yourself. Minsan, panahon na kinakailangan mag-pray ka, nasaan ka? Nandun ka sa internet kung ano-ano pinanonood. Sino-sino kinakausap mo, hindi na nakaka-bless. Ang sabi ng Panginoon, gusto ko ako kausapin mo. Hello, nandiyan po ba kayo mga anak ng Diyos? Nakakakuha tayo ng panahon para sa ating leisure and pleasure. But, okay? But what about your time with God? And now we're saying, I'm a Christian. Mga anak ng Diyos, ako po I'm appealing to everybody here. Hindi ko sinasabing masama yon, maganda yon. Kaya natin gamitin yun para makapag-share tayo ng gospel doon. Para ma-meet natin yung mga loved ones natin doon. Walang masama doon. Pero ang masakit, kaya tinawag na spiritual adultery, sapagkat mas binibigyan natin ng pansin ang bagay na gusto ng ating sarili kaysa yung bagay na gusto ng Diyos na gawin natin para sa Kanya. Nandiyan po ba kayo mga anak? Nakukuha po ninyo, medyo karne ito, pero gusto kong intindihin ninyo mabuti na napaka-importante bilang isang anak ng Diyos. Sa mata ng Diyos, ang isang taong namumuhay ng may pagsuko sa Kanya. Napaka-importante po nito mga anak ng Diyos. Gusto niyang ang mga taong nagpo-profess na sila nga ay anak ng Diyos ay totoong nakasuko sa Diyos. Tingnan po natin mga kapatid ko. Okay? Nasaan po ba tayo ngayon? Huwag niyong isipin na naintindihan tayo ng Diyos, nagkakamali kayo. Sapagkat sino man sa atin dito ang nandun sa spiritual adultery, nandun ka sa gitna, you're still wanting to gratify yourself. Tandaan ninyo, hindi ka naintindihan ng Diyos dyan. Malinaw ang sabi ng salita ng Diyos nung kanyang binuo ang 10 utos ng Diyos. Isiningit niya doon, for I, the Lord your God, is a jealous God. Kita ninyo, seloso si Lord. Andiyan mo ba kayo mga anak ng Diyos? Amen. Ang asawa natin ay seloso. Kaya gusto niya, nakatuon lang tayo sa Kanya. In Him we live and move and have our being. Ang nais niya, doon lang tayo nakapokus sa Kanya. Ayaw niya na yun lang mababaling ang iyong pansin. Okay? Mano pa kung ikaw ay nandito na sa tahanan ng iba. You're now starting to live in with this self-gratification na ino-offer sa iyo ni Satan. Tandaan po natin mga kapatid ko, once you contradict the law of God, kaya meron tinatawag na war, yung pinag-uusapan nating war o battle, baka ang akala ninyo, ang kinokontradict nyo lang is the word of God.